Dear Lady Love TV. Billionaire's Night with his ex. Tunghayan na po natin ang ikasiyam na bahagi. Well, just to set the record straight, nothing happened between I and Clara. Kahit ako nagulat na magising ako na hubad na at nasa kwarto siya. Ang naalala ko lang, antok na antok at pagod na pagod ako. Sobrang pagod at antok na hindi ako nagising sa alarm ng phone ko na araw-araw na gumigising sa akin. Clara told me that we both got drunk the night before, but I can't remember drinking all that much. Definitely not enough to get drunk, she said. Well, that something happened between us. Again, hindi ko matandaan yon. There was this smug look on her face which should have made me suspicious. Kaya, nashock siguro ako masyado dahil sure ako na hindi ko gustong makasama kami sa kama ni Clara. Iniwasan ko nga siya eh. Huminga ng malalim si Vic. And then you go to say, you know what you said. Ayoko nang ulitin. Honestly, masakit pa rin. Vic, sorry. Hindi ko na kaya yung sitwasyon natin. Under pressure ako lagi sa mama mo tuwing magkikita kami. Na-stress ako ng husto. Ikaw naman, naipit ka rin sa amin. Mas maganda siguro na maghiwalay na tayo. Sabi ng dalaga. Ilang beses pa siya nag-practice bago tinawagan ng lalaki. Nagulat si Vic, nagprotesta. Pero mabilis na itong binara ni Shanna. At saka, dumating kasi si Andrew. Naikwento niya yung lalaki kay Vic. Kaibigan niya si Andrew at naging crush nung high school pa siya. Nagkita uli sila nung nasa second year college sila pareho. Masugid na manliligaw ang drama nito. Kung hindi pa yata nag-abroad ang lalaki, ay hindi ito titigil sa panliligaw sa kanya, kahit na tinapat na niyang friendship lang ang kanyang maibibigay. Tinukso pa nga siya ni Vic na baka may gusto siya sa kaibigan na nakakatchat pa rin paminsan-minsan. Pero wala siya gusto kay Andrew at may girlfriend na rin yung lalaki. Nag-meet up kami at paano ko ba sasabihin to? Kunwari ay nahihirapan siyang naghagilap ng mga salita. Don't bother, I get the picture. You like him, right? Mas hindi komplikado ang magiging buhay namin eh, katwira ni Shanna. At pagod na ako sa complications. Nawala na si Vic sa kabilang linya pagkatapos niya magsalita. Ayoko lang magmukhang kawawa. Kinukwento ni Shanna ang pangyayari pati nang narinig niyang pag-uusap ni Clara at ng mama ni Vic. Daring, mapakla ang ngiting lumalabas sa mga labi ng lalaki. Promise ring talaga yon, pero hindi kay Clara balak ibigay. Ang singsing na yon ay para sa babaeng gusto kong pangakuan na umulan umaraw sa hirap at ginhawa. Kanyang-kanya ako, ang puso ko, ang kaluluwa ko. That woman is you. Nakapatong lang sa nightstand ang lalagyan ng singsing para maalala kong dalhin kapag nagkita tayo. Nakita siguro iyon ni Clara. She must have guessed who it was for. At nakaisip din siya na magandang paraan para saktan ka ng todo. She and my mother must have planned the whole thing. Nagpunta kami at si mama sa condo. That night, she insisted that I join her for dinner. May wine at uminom ako ng konti. Konti lang talaga. So I'm sure I didn't get drunk on that. Yun na ang huling natatandaan ko. Hanggang sa magising na lang ako nakasama ko si Clara. Ang hula ko may inilagay sa inumin ko kaya na-knock-out ako. Hindi nga malayong ang mama ng lalaki may pakana ng lahat. Pati nga siguro ang sekretarya ng lalaki ikakutsaba sa pagsasabi kay Shanna na may sakit si Vic para maisipan niyang dalawin ito at makita na kasama si Clara. Ganoon kadesperado ang mama ni Vic na huwag sa kanya mapunta ang lalaki. Ganoon kaayaw ng ginong sa kanya. The plan succeeded. Too well, if I may add. Ang hindi nila inaasahan iyong patuloy kong pagtanggi na pakasalan si Clara. Oh, they tried to pressure me. Yung kesyo dapat ko siyang panagutan bla bla bla. Munti ko na rin ngang gawin. I mean, what does it matter anyway? Wala ka na rin naman. May mahal ka ng iba. But I didn't want to give them the satisfaction. I just did my best to move on. Nagtagumpay ka ba? Hindi sigurado ni Shanna kung magugustuhan niya yung sagot. Pero itinanong pa rin niya. Gusto lang niya makasiguro. Oo naman. Okay. So wala na siyang feelings para sa akin.
Nilunok niya ang pait na umahon sa kanyang lalamunan. To a certain extent, nagawa ko rin naman kasing mabuhay ng normal. Functional ako. Hindi depressive. Hindi rin maniac. Hindi obsessive. So, masasabi kong oo. Naka-move on na ako. Ikaw? Ganun din. Sabi na lang niya. Wala siyang lakas para mag-invent pa ng ibang kwento o ng ano pang dialogue. Then I guess we're both okay. Sabi ni Vic. Oo naman. Okay tayo pareho. Tumingin sa mga mata niya ang lalaki. Si Shana naman umiwas. Baka kung ano pa ang mabasa roon ni Vic. Kagaya na lang ng hindi siya okay, na inakala lang niya naka-move on na siya. O kung naka-move on man kahit paano, ay nahila siya uli pabalik dahil sa pagkikita nila ng lalaki. Lalong tumindi ang nararamdaman niya dahil magkasama sila sa pagsasabuhay ng love story na Sinay at Vic. Noon umalingaw-ngaw ang tunog ng telepono. Kay Vic ang smartphone na yon. Mabilis nitong sinilip ang pangalan sa screen, pagkatapos ay napakunot noo. Sandaling nag-atubili ang lalaki bago nireject ang tawag. Shana, there's so much I want to say to you. Hindi ko nga lang alam kung paano masisimulan. Mula sa simula siguro, pagsasuggest niya. Natawa lang ng bahagya si Vic. Hindi ko kasi alam kung paano ang beginning eh. Patay tayo dyan. Not really. Parang hindi ito nakatiis kaya inabot ang dalawang kamay niya at ginamit ang mga yon para hilahin siya palapit. Naging parang kabayong gustong manalo sa karera ang kabog ng dibdib ni Shana. Pinuno siya ng bagong pag-asa na hindi pa tapos ang lahat sa kanila ni Vic. Lalo pang umangat ang pagsang-ayon na iyon na kabigin siya ng lalaki at ikulong na naman sa mga bisig nito. Nagpakasasa na lamang muna si Shana sa yakap ng lalaki. Namiss niya ng husto ang mga ganoong pagkakataon kaya hindi na muna siya mag-iisip kung tama o mali ang kanyang ginagawa. Pati na kung ano ba ang dapat niya sabihin o itanong sa lalaki. She just wanted to relish the experience of being in his arms again. Mabuti pa nga sila at nabigyan ng ganoong pagkakataon. Sina Sinay at Vic, hindi. Sinapo ni Vic ang likod ng ulo niya para bahagya pa siyang idiin sa dibdib nito. Pagkatapos ay naramdaman niya ang pagdantay ng labi nito sa kanyang ulo. Humigpit din ang pagkakayakap ni Vic sa kanya. Pinuno tuloy ng panibago at mas matinding saya at pag-asa si Shana. Na mahal pa rin siya ng lalaki. Kagaya ng mahal na mahal pa rin niya ito, na may bukas pang naghihintay sa kanila. Hindi nagsalita si Vic. Parang ninamnam din lamang nito ang sandaling iyon. Para nag-iipon din ang lalaki ng saya at alaala na katulad ng ginagawa ni Shana. Pagdaan na maraming sandali, ay iniangat na lalaki ang mukha niya. Ang mga mata nito parang may sinasabi. Nakakatuwa rin ang kakaibang kislap na nakita ni Shana sa mga matang iyon. Parang may balak sabihin ng lalaki. Pero parang nagbago ang isip nito. Tumunog uli ang telepono ni Vic. Sinilip nito ang screen ng phone at pagkakataong iyon ay dinutdot nito ang screen. Saka tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. "Oh ma, why?" Narinig ni Shana na sinabi ni Vic bago ito tuluyang makalayo. Tumuloy na muna sa kwarto niya si Shana. Pagod siya pero siguradong hindi siya makakatulog ng basta-basta. Nahiga lang siya at sa pagdaan ng oras ay paulit-ulit na dumadaloy sa isip niya mga nangyayari. Bukod sa mga nangyari kina Vic at Sinay na kanyang nasaksihan, dumagdag din sa iniisip ni Shana ang naging paliwanagan nila ni Vic sa isa't isa. Pati na ang pagyakap nito ng mahigpit sa kanya. Natutokso siyang isipin na may pag-asa pa sila ni Vic. Dahil kung siya ang tatanungin ng mga sandaling iyon, ay gusto niyang sumubok muli. Gusto pa nga niyang isipin ni Shana na ang kwento nila ni Sinay at Vic ay paraan para mabuksan ang isip at makagawa siya ng hakbang bago mahuli ang lahat. Okay, bukas aaminin ko kay Vic na may feelings pa rin ako sa kanya. Nangilo si Shana sa ideya. Hindi naman kasi siya ang tipo ng babae na nauunang mag-confess ng nararamdaman. Hindi siya ganoon ka-straightforward. Bukod pa roon ay natatakot din siya na ma-reject. Pero sige, lesson learned para sa kanya nangyari kay Sinay at Vic. Hindi niya gustong magaya sa mga ito. Mas nakakainis ang ideyang wala man lamang siyang ginawa, kaya nauwi sa masagwang ending ang love life niya. Pagkatapos makapagdesisyon, ay para siyang nakainom ng sleeping pills. Wala pa yatang 5 segundo ay pumikit na ang kanyang mga mata.
Mahimbing ang naging tulog niya. Sa sobrang himbing, medyo mataas ng araw nang magising siya. Napabalikwas pa siya pagkatapos tumilat. Eto na yun oh. Kinakabahan si Shana nang maalalang buong pa siya kagabi. Pero no retreat, no surrender. Yun ang mode niya, kaya itutuloy niya na ang balak. Kahit na nga wala pang ginagawa, ay nanunuyo na ang kanyang lalamunan. Naligo naman muna siya saka nag-toothbrush. Mahirap mag-confess ng pagmamahal kung hindi siya physically and mentally prepared. Pero pagbaba ni Shana at na makasalubong si Ate Sonia, ay nalaman niyang para pala sa wala ang paghahanda niya sa puso, isip, katawan at kaluluwa. Dahil si Vic, maaga pa raw ay nakaalis na. Parang nawalan tuloy ng saysay ang araw ni Shana. Ang energy level niya, pati ang adrenaline rush, parehong bumagsak. Gusto na lamang niyang bumalik sa kama, magtalokbong at mamaluktot doon. Pero hindi naman hihinto ang ikot ng mundo. Kung wala ang lalaki di wala ito. Ang dami pa niyang dapat gawin. Tatapusin na muna niya ang trabahong ipinunta talaga sa lugar na iyon. Hindi lang ang bahay ng mga Perez ang ipifeature sa programa ni Shana. Kaya pinuntahan na muna niya ang iba pang haunted places na kasama sa ghost tour. Nakipag-usap siya sa mga residente at nag-interview sa matatandang may malalim na kaalaman tungkol sa ghost sighting sa bawat lugar. Lagpas tanghali na makabalik si Shana sa bahay. Halos sabay lang sila ng isang babae sa paglapit sa gate. Mukhang ito ang may dala ng kotseng nadatna niyang nakaparada sa tapat ng bahay. "Hi miss, dyan ka ba nakatira?" Tanong nito. Hindi. Nakiusap lang ako sa caretaker na magstay ng ilang araw." So dyan ka nagsistay?" Tumango si Shana. "I'm Rina by the way. And I was just wondering kung nandyan si Vic. I'm desperate to find him." Hindi kasi siya sinasagot sa mga calls ko. Parang mangiyak-ngiyak na ang babae. Oo, nandito kanina si Vic pero kakaalis lang niya kaninang umaga. Pilit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Shana. Ganun ba? Mukhang importante yung sadya mo sa kanya. Well, he and I had a misunderstanding. May nagsabi sa akin na friend niya na posibleng dito siya nagpunta. Kaya nagbaka sakali lang ako. Naalala ni Shana ang isinagot ni Vic nang itinanong niya kung bakit napadpad ito sa lugar na iyon. Nagmumukmuk daw ito dahil sa isang babae. Si Reyna ba ang babaeng tinutukoy nito? Well, sayang. Nahuli ka ng dating, sabi ni Shana. Oo nga Anyway, I'll just try calling him again. Naghalughog si Reyna sa dalang bag. Baka nagpipindot. Vic, gosh, finally, sumagot ka rin. Did you get a message that I was on my way to your own town? Well, yeah. Nandito na nga ako. I'm talking with this woman. Really? You want to see me? Yeah, I'm going back to the city. I'm getting in my car now.